Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Sagittarius sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading ko, mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ng gender. Ayan, hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative, depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ng sun, moon at rising sign, kasi bakalin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So ang bida natin ay babae. Pwede rin naman sa lalaki kung introvert siya, pero tingin ko mas tatama tong reading sa babae. Babaeng Sagittarius. Kung di man kayo to, di baka to yung person nyo o kakilala nyo na babae. So yung bidan natin ay single. Kung di single, byuda. Kung hindi byuda, di ito yung ex-wife o ex-girlfriend ng iba sa inyo. Ayun. Anong meron sa kanya? 7 of Wands, 6 of Swords, 7 of Pentacles. Double 7 pala tayo dito. Pero at least, nauna to. Diba? Kaysa dito. Kaya lang, hindi ko masabi kung okay ba to. Mamaya, i-clarify ko na ngayon. Mamaya ko ba i-clarify o ngayon na? Ngayon na siguro, para mabilis. Kasi mamaya, baka may iba yung kwento. So ngayon na. So ito yung 7 of Pentacles, clarifier cards. At ito naman yung 7 of Wands. So dito muna tayo sa 7 of Wands. Ito. Okay? So part na to, ito. So single o byuda. Single pa rin, no? Byuda eh. So yung single na babae dito, anong meron sa kanya? Page of Cups, 6 of Pentacles, 9 of Wands. Ang dating kasi, whether dumating na to o darating pa lang sa buhay niya. Magkakaroon siya ng manliligaw dito. Yun yung somewhat blessing. Kaya lang, naka-defense mode siya dito eh. So, pwedeng hindi niya type yung darating sa kanya, or ayaw niya munang maging in a relationship at gusto niya ng healing. Ngayon, dun sa 6 of Swords, eto, nag-move on siya, oh. So, probably, hindi pa siya ready sa kahit anong type ng relasyon. Whether gusto niya yung darating sa kanyang tao or hindi. Kasi ang dating, parang iniwan niya yung tao dito, diba? Eto, ito yun eh. Iniwan niya, oh. Umalis yung pa ganoon. So, parang ang dating ayaw niya muna makipagrelasyon. Gusto niya muna sigurong mag-focus sa sarili niya
mag self-love. Pero itong ano natin, 7 of Pentacles, ito na yung pinaka future outcome. Hanged Man, death. 4 of Wands, 7 of Pentacles. Ito kasi yung energy niya na gusto niya ng solitude. Gusto niya mapag-isa. Na para bang sinurrender niya na yung love life niya sa universe, come what may, or may in love siya sa panahon na gusto niya. So, ang dating nga dito, ito yung energy niya dito sa dalawang to. Sinamarize na dito. Na parang ayaw niya muna nga, di ba? Ma-in love, gusto niya muna sa ngayon mag-solo. Or hindi niya pa siguro nakikita yung right guy na gusto niya. Ngayon, dahil nandito yung death card, ang dating, diba, change to. So, ito yung overall dito sa dalawang to, diba, kakaroon ng pagbabago. So, paano magkakaroon ng pagbabago? Kasi dito sa part na to, medyo lonely siya So, yung pagbabago dito, sasaya siya. Hindi mo nga lang alam kung paano siya sasaya. Basta ang mahalaga, magiging masaya siya. Pwedeng may goal siya na ma-achieve. May wish siya na magkakatotoo. Basta, may something na magpapasaya sa bida natin. Alamin na rin natin ano kaya itong 4 of Wands. Ang lalaki kasi nung cards ito na lang para maliit. Alisin na natin to. Ano tong 4 of Wands? Kaya kung aalisin ko to, hindi naman makikita pag inilagay ko to. Basta masikip kasi yung 4 of Wands natin, ika-clarify natin dito ha. Ano yung 4 of Wands? So, paano ba? Ito. Ayan. Ito siya. Diba? The Wolf. Ano yung 4 of Wands natin? Reaper, ito ay sight. Yung wolf ay dog. So, lady ay woman. So, ano kaya yung meaning ng 4 of Wands natin? May unexpected na maaaring mangyari sa buhay niya. Kasi ito ay pwedeng sudden. Unexpectation. May wolf tayo. Baka magkakaroon siya ng newfound friend. Kasi kung new love interest to, heart sana. Or bouquet. Or ring. Wolf or dog. So, probably companion to. Or
friend. Pero ang maganda dito, long lasting kasi dog nga. So ang dog ay loyal animal, man's best friend. So yung celebration or happiness, makukuha niya sa newfound friend. Or ewan ko, for some reason may someone na magiging kaklose siya. Okay? Sa period na to. At yun yung mag-bring ng happiness sa kanya siguro dahil sa support, understanding, but again, ito ay friend. Best friend, newfound friend, close friend, basta friend. Okay? O pwedeng yung friend ay babae rin, kapwa babae. So, unexpected arrival nitong babae. Friend sa buhay ng iba sa inyo. Although, kakaiba yung nakalagay dito. Hindi ko siya ginagamit. Literally, dumidepende ako sa intuition ko. Minsan, ginagamit ko yung mga meaning dito. Pero madalas hindi. Pag nakalimutan ko, edi saka ko titingnan. Baka magtaka kayo. Nakalagay dito, danger, warning, reckoning. Tapos, ang ganda ng reading. So, but again, hindi nga yun ang ginamit ko at marami namang meaning yan. Ayun. Ibang senaryo. Crow agad Pero tingnan natin yung susunod ha. Doon tayo depende. Ay, Diyos ko po. Ano ba? Eto kasing crow, kung mapapansin nyo sa mga anime, sa movie, pag may crow, parang may panganib. Nagbabadyang panganib. Let's say, bad omen. Saka kapag may madededs, 'di ba? Nagsi-circle na yung yung crow. Or sabihin natin na deads na talaga. Ay, ano ba 'yun? Voltron ba 'yun? Teka, hanapin ko sa internet. Iba pala 'yun yung pag na-deads na. At may magsi-circle na ibon din. Yun nasa Papay. Ano ba 'yun? Voltron ba 'yun? Teka lang hanapin ko sa internet. Ano ba? Naging anime talaga to. Lumabas. Iba pala. Shit. Ano ba yan? Bird that eats dead animals. Vultures! Diyos ko God. Vultures pala. So, yung vultures, makikita yon kapag may na-dead na talaga. Yung crow, makikita mo kapag nagbabadya pa lang yung death. Okay? Kaya dating. So again, yung crow natin, hindi ko naman sinasabing literal na malas. Pero kung alaga mo naman, walang ganon. Para rin siyang black cat. Hindi naman sila malas, pero parang binibigyan tayo ng warning na parang may nagbabadyang panganib. Kaya, hanggat maaari, umiwas na. Ganon. Binibigyan tayo ng clue para hindi malagay sa peligro. Ganon ang dating. Lalo unexpected mo nakita somewhere. So, doon pa lang kakaroon ka na ng idea na wag na tumuloy sa pupuntahan or wag na sumama sa outing, ganyan. Kasi nga siya, parang warning sign na may nagbabadyang panganib. So again, yung panganib? Literal na devil. So
So, ano tong devil? Di evilness in general. Kaya lang masyadong malawak yung evilness, no? Ito nga rin pwede rin crime. Kinalaman sa crime. Pero since malawak nga yung meaning, clarify na rin natin. Maganda ito na lang gamitin ko at maliit kaysa dito. Masyadong malaki. So, alamin natin. Ano tong crow saka devil. Kasi masyadong malawak yung meaning. Ano siya parang traveling. More like vacation, holiday, basta ganun. Celebration. Baka yun na yun. Huwag na tumuloy. Kung may gala sa month na to, kaya masyado specific. Alam nga naman lahat ng lakad ay hindi itutuloy. Pero ang tingin ko dito, mag-ingat sa sasakyan. Lalo't nagko-commute. Kasi parang ano siya kung crime na to, snatcher. Baka maka-encounter ng snatcher yung iba sa inyo. Kasi magmumukha na tong vehicle. Kasi ito, mukha na tong anxiety, nervousness, restlessness. Kasi nga, dahil sa presence nitong dalawa. Ito kasi celebration Yun lang naman isip ko. Parang pupunta sa celebration yung iba sa inyo. Tapos, makaka-encounter ng krimen along the way. May-attenda na party, celebration. Kaya lang, imbis na saya, napalitan ng kaba. Kasi nga may dito, ito nagbabadyang panganib, ito evilness, so krimen. Mukha na tong krimen tong dalawa. May masasaksiyang krimen or accident ba to? Crime? Kung crime, snatch. May snatch ang gamit. Particular yung cellphone. Ito kasi to form ng communication. Yun lang naman naisip ko, cellphone. Mas snatch yung cellphone. Ito sisirain yung sasakyan. Hindi ko alam kung paano. Siguro babatuhin para bumaba yung driver. So pag ganun, wag bababa, wag lalabas ng sasakyan lalo't gabi. Regardless kung gabi o araw, ganda kung kung di ka sure, lalo't nasa lugar ka na di mo gamay, tapos nagkaroon ng pamamato sa sasakyan o may sinira sa sasakyan, wag na pansinin. Wala na tayong magagawa kasi mapagulo pa lalo kung bababa sa sasakyan at hahambunin yun ang sira. So again, yung happy sana dito napalitan ng depression, anxiety, nervousness.
So, when traveling or habang nagtra-travel, dun siya tatama eh. So, yun lang naman naisip ko, snatching ng cellphone or sisirain yung sasakyan para makapagnakaw yung tawag doon, magnanakaw, hintay na lumabas yung driver, ganon. So, beware. Anyways, so yun na siguro yung dito, awareness na kung sakali nga na sasakyan, ano ba, sasakyan nga, sisirain yung sasakyan, babatuhin ng itlog yung ano ba tawag doon? Yung harapan ng sasakyan. So, pag winknife mo yun ng wiper, lalong lalabo. So, paano nga ba pag ganon? Wag i-wipe. Wag gamitan ng wiper. Yun ang solusyon. Kasi pag winknife mo nga, lalong kakalat yung egg. Diba? So, pag binato naman yung glass, wag na pansinin. Wala tayong magagawa. Pag lumabas nga sa sasakyan mas lalong mapapasama. Pag ini-scratch, di ba? Yung may mga taong ganun, ini-scratch yung pintura ba ng sasakyan. Huwag na pansinin. Mahal ang gastos, kaya lang mas mapapamahal kung lalabas nga sa sasakyan. So, case to case basis. Anyways, basahin natin tong last part. Ito yung last deck. Kukuha ko ng tatlong card. General advice na to sa buong period na to. So, basahin ko na lang para mabilis. So, sabi, dance. Eclipse pala. Eclipse. Dance with your shadows. Discover hidden aspects of yourself in the darkness. Ito, gusto nang tumalon. Transformation. Transformation is brewing. Embrace change and harness its magic. Sa bagay, may tayo dito kanina, diba? Yung death card. So, malaki talaga ang chance ng transformation. Ito din, transformation. Change. Itong magandang part. Sa kabila ng lahat-lahat, may magandang balita pa rin. Buti na lang. So, sa part na to, sabi, manifest. Mix your intentions with care. Craft your desires into reality. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.